Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh at welcome back sa ating channel. Andito na naman po tayo para may mahatid nating mga nagbabagang mga talakayan dyan sa mga Senate. Session 20 yata ito. So, ito at magsasalita rin si Senator Kiko Pangilinan at mamaya meron tayong konting reaction ha. Konti lang naman. Para lang pampahaba ng konti ng oras. So, ayan, pasok na po. This is not an interpellation, just a manifestation. Mr. President, bago pa man naglabas ng affidavit si ang mag-asawang Diskaya, nag-comment na po ako dahil narinig ko doon mismo sa hearing nung tinanong siya nung ilang mga senador, binanggit niya ang mga pangalan at sinabi niyang mula 2022. Hindi bago ng 2022. Wala pa ho silang affidavit noon, tinanong sa kanila sa hearing. Kaya nung pa man, nag-comment na ako. At ako mismo sa comment ko, sabi ko, mukhang Photoshop tsaka edited. Hindi yung testimonya, hindi yung affidavit, kasi wala pang affidavit noon eh. Testimonya pa lang nung una o pangalawang hearing. Kaya, in fairness to the Senate President, kung sinabi niyang edited, I was not referring to, this representation was not referring to the affidavit or in any way referring to the chairperson of the Blue Ribbon Committee. I was referring directly to the testimony given during the hearing, public hearing, of the Diskayas, that they said they started flood control projects in 2016 and then went on to continue until 2025. And they too said na itong mga binanggit nilang pangalan ay sa 2022 lang. So kahit na wala pa ho yung affidavit, doon pa lamang sa kanilang mga testimonya during the public hearing, nakita ko na mukhang hindi kapani-paniwala. At least this is my view as a lawyer, na mukhang kung gagawin silang state witness, kinakailangan buo, hindi edited. And when I refer to edited, sila bilang mga testigo, ine-edit nila. Hindi yung chairman ng komite, hindi yung sa abita. I was not referring to the affidavit. I was referring to their testimony when the affidavit had not yet been actually submitted. Just for the record, Mr. President. Okay. Thank you, Senator Pangilinan. In addition, Mr. President, in addition, point number 2, sorry. I was a member and continue to be a member of the committee, the Blue Ribbon Committee. Unfortunately, as was pointed out by the former chairperson, it is the committee that decides as to whether or not we will agree to have a witness taken as a in custody to become a witness under the Witness Protection Program. Unfortunately, as a member of the committee, I was not able to read the letter of the chairman then addressed to the Department of Justice. So in that case, Mr. President, sabi siguro kanina, if I heard correctly, nagmamadali dahil nga yung seguridad ng ating mga magiging witness dapat ay paramount. Pero sa akin, mas paramount siguro na may process na ang mga committee members makita man lang yung sulat bago ito'y ma-repair sa Department of Justice. Wala akong nakita, wala po akong nabasa, nakita ko na lang sa dyaryo, Mr. President. Mr. President, kailangan lang Sandali lang po, magko-comment muna tayo bago ibigay sa mic kay ano. Konti lang po ito ha. Kasi sinabi po ni Senator Kiko na siya po ay member ng Blue Ribbon Committee. Yes! Totoo po yun. Naniniwala po tayo doon. Pero, membro siya ng committee, sa 3 hearing, hindi ko siya nakita doon. Sa totoo lang ha, sa 3 hearing na sinubaybayan ko, hindi ko siya nakita na isa siya sa mga membro
Hindi ko alam kung saan siya galing kasi every week naman yung ano, every Monday. Siguro nandyan naman sila. Nakaboto nga sila sa ano, di ba? Nakaboto sila sa kuo, kuo ni yung papalit ng liderato diyan. Pero sa Senate Blue Ribbon Committee na membro daw siya, ni minsan hindi ko po siya nakita, ni minsan hindi ko siya nakita nagtanong. Ewan ko lang baka na-miss ko yung iba, pero hindi ko siya talaga nakita. Yung iba siguro baka may mga napalagpas akong video hindi ko nakita. Pagpasensyahan niyo po ako kung na-miss ko po yung ganoong hindi ko siya nakita doon sa Blue Ribbon Committee. So, yun lang po. Sagot yung manifestation ni Senator Kiko. For a while, Importante lang, Senator Marcoleta, Mr. President. you have not been recognized yet. Majority Leader. Yes, Mr. President, we'd like to recognize, he may be allowed, if with the permission of the Senate President, let him allow him to answer, or at least reply to the manifestation of Senator Kiko Pangilinan, and then after we'll recognize our Senate President All right. for his interpellation. All right. Thank you, Mr. President. Wait for a while. Senator Marcoleta is recognized. Thank you. Maalala po natin, Mr. President, na nung pangalawang hearing po ng Blue Ribbon Committee, doon po namin finload yung idea na kung nais po ng mga resource persons, particularly po yung mga 15 contractors na naimbita sa ating Blue Ribbon, kung gusto ninyo na magsalita kayo, come into the open, pinload po namin sa second hearing yon. Makakatulong po kayo sa Estado, lalong-lalo na po kung magbabanggit kayo ng mga taong alam ninyo na mas malaki kaysa sa inyo kung bakit nangyari ang matinding korupsyon sa ating bansa. So pinupload po natin yung idea na maaari silang mag-apply under the Witness Protection Program. Kaya po yung una nilang pananalita, nung sila ay wala pa po at hindi pa nakumbinsi siguro na lalabas, iba po yung kanilang testimony sigurado. Ngunit nung malaman nila na may pagkaseryoso naman po yung offer namin, na kung makakatulong po kayo, magsabi na kayo ng totoo, baka po, sabi namin, yung criminal prosecution, madidispense na yon, pinaka most likely siguro, pagdating ng araw, civil liability na lang ang haharapin ninyo. Meron po akong paniwala na pinag-isipan nilang mabuti yon, kaya lumabas yung mag-asawa na yon. Nung lumabas sila, natural, dahil sa magsasabi na sila ng totoo, lalabas po talaga kung anong gusto nilang sabihin. Maring taliwas po doon sa narinig na nauna na pahayag ni Senator Kiko. Sa mga tweet, hindi po pwedeng pagbasihan yung nauna nilang pagsagot sapagkat hindi pa sila nakapagpasya na kanilang sasabihin na kung anong nalalaman nilang totoo sa kanilang kalooban. Yun po yung totoong nangyari ron. Kaya hindi po ako naniniwala nang dahil lamang doon sa maaring hindi pareho nung una yung kanyang testimony at doon niya na sinabi yung buong katotohanan ay maaring edited o maaring may pagbabago o hindi pwedeng pagbasihan. Sa aking palagay po, ang pinag-uusapan natin, ano man yung kanilang sinumite, wala pong karapatan ang sino man sa atin na husgahan yun eh. Yun po yung kanilang nalalaman eh. Pagdating po ng araw, ang korte na po ang gagamit doon. Kung sakasakaling matapos po yung investigasyon na ito, nagkaroon po ng committee report at sinumiti po at ang rekomendasyon po ay ipagsakda lahat ang mga tao may kinalaman dito. Yun pong mga ganong klaseng dokumento ay pupunta rin sa korte. And in the final analysis, only the court can determine yung veracity o yung kawalang katwiran, kung meron man, ng mga naunang pahayag. Yun po yung gusto naming mapansin, Mr. President. Salamat po. Thank you, Senator Marcoleta. So, yun lang po, ito lang po ang video natin sa ngayon at medyo hindi tayo nakakapag-edit dahil nga sa busy sa trabaho. Pero kahit pa paano is kung maliwanag naman sa inyo, nakita nyo naman yung kanilang mga sagutan, kayo na po ang bahalang humusga kung ano. Basta ang alam ko dyan,
member siya ng committee, kaya nga hindi siya siguro nabigyan ng kopya. Dahil hindi na membro siya, hindi naman siya pumupunta, hindi naman siya pumapasok, hindi man lang siya nagtatanong o hindi niya alam ang nangyayari, nakikibalita na lang siya kung ano yung mapapanood niya siguro sa TV, sa cellphone o sa mga dyaryo. Sabi nga niya, siya rin ang nagsabi na nababalitaan niya sa dyaryo. Kung membro ka ng committee, dapat nandoon ka para alam mo yung nangyayari, alam mo yung mga ititirada mo. Hindi yung papasok ka na lang ng ganun na hindi mo pala alam yung buong pangyayari dahil hindi ka pumapasok. Parang may kwan yata doon. Parang may mali. Para sa akin ha. Pero kung ano man yung kanilang ginagawa dyan sa Senado, hindi naman natin alam, hindi naman natin pwedeng husgahan kung ano yung mga ginagawa nila. Kung busy siya doon sa kabila o sa kanyang committee, hindi ko alam. Basta ang alam ko, sa 3 hearing, hindi ko siya nakita nagtanong. Yun lang po. Maraming salamat po at kung mayroon nga, sabi ko nga, kung mayroon man siyang pumunta siya doon at hindi ko nakita o hindi ko siya napasadahan, pasensya na po. Kasi hindi ko talaga siya nakita. Pero kung meron siyang video na nakita nyo doon na pumunta pala siya, pasensya na po dahil hindi ko nga napanood, hindi ko siya nakita. Yun ang sasabihin ko. So hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. At isang paglalambing lang po sa inyo. Isang like at subscribe. Masaya na po tayo dyan. At syempre, mahalin natin ang ating bayan. Shukran.